Hi everyone! Welcome back po sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Bumabati ng magandang tanghali o mapagpalang araw, mapagpalang gabi sa ating lahat mga kabisnes, mga kapapi. Welcome back po sa ating YouTube channel again. At ay magbibigay tayo ng ating opinion o obserbasyon o reaction na rin dito sa bagong nagpapatibok ba ng puso ni Kuya Bong na itong si Miss Jinky, no? Hoy, hindi itong Jinky Pacquiao, ha? Sorry po, joke lang. So, bago natin na pagpatuloy umpisahan, ako yung nagbabak sakali. Baka hindi pa kayo nakapindot ng subscribe button dyan. Baka pwede na pong pakipindot natin dyan. At nang isali na rin natin pindutin ang notification bell para updated tayo lahat sa aking mga reaction o opinion o sariling kuro-kuro natin, ano, mga kabisnes, mga kapapi. So, well, ito nga yung kumbaga accidentally love ba ito, di ba? Na nagkita uli itong si Bong at saka si Jinky, na ayon naman ito kay Kuya Bong, nakilala niya na ito dati nung pumunta sila nila Papa din sa kumain sila ng lugaw at na tumulong ito si Jinky na sa kaila Nanay Mercy, ano. So parang siguro doon syempre nai-inlove ito si Bong doon sa kanyang ex dati, so wala siya sa ibang mag-focus sa ibang babae. So ngayon ay accidentally nagkita sila uli, ano? Nung nagkita sila uli, na yun na parang nabigyan ng pagkakataon na mag-usap, magkakilanlan, ano? At ang alam naman ng babae, kilala na daw niya si Kuya Bong at lagi niya itong pinapanood, ano? So well, tayo nagbibigay tayo ng sarili nating opinion, ano? Sarili nating obserbasyon. Well, ang naobserbahan ko kasi dito kay Jinky ay napakamahinhin niya magsalita, no? Mahinahon, para kasing nasang-ayon doon sa kanyang appearance, yung kanyang pananalita na mahinhin at yung bang maganda, no, may sense na magsalita, no? Ay syempre naman, no, sa 25 years old talagang mayroon ka na talagang kaalaman at lalo't-lalo na siya ito ay naghahanap buhay para sa kanyang nanay o sa kanyang mga kapatid. No, ayon din naman sa kanya, wala na siyang tatay. So, yun ang maganda doon sa babae na talagang makikilala mo ay nagtatrabaho siya, no? So, at ay ito ang, syempre, no, magpapaiwan ba yan ng kabisnis, ha? So, interview portion na ito si kabisnis. At ay tinanong niya yung background nitong si Jinky, nagsalita naman siya, no? At tinanong din siya, at mga kabisnes, mga kapapi, ay si Jinky pala wala na siyang tatay, nanay na lang, no, nasa probinsya ng Samar, no, kababayan ni Entoy. At siya ay nakatira dito sa Caloocan din, na malapit lang, pero hindi niya kamag-anak, hindi niya magulang, kamag-anak lang niya, no? So, at siya ay nagtatrabaho sa Pasig. Ang layo nga naman talaga kung bibisita si Kuya Bong, no? Pero walang malayo kung talagang gusto mo, di ba? So, fight Kuya Bong, bira. So, yun ang naano natin dito kay Jinky, ano. Mahinahon magsalita na marespeto at hindi yung hindi siya maarte, no? Na yung tulad nung dating ex-girlfriend nitong si Kuya Bong, no? Ang arte kong magsalita. May padilat-dilat pa siya ng mata, no? Eto hindi, napakahinahon, mahinin. Sa bagay, hindi natin pwede pagkumpara ng tao na magkaiba sila ng pangungugali. So, well, at pinaliwanag naman ni kabisnes sa kanya na yung mga babae naging na-link sa kanya. Alam mo naman si Kuya Bong, celebrity pagtungkol sa mga girlfriend, ano? Kaya nga hindi nakapag-asawa pa hanggang ngayon. Sorry po. Pero, dito natin makikita noong talagang, kasi ang sabi naman kasi ng babae ni Jinky na hindi naman daw siya namimili sa isang lalaki. So, tinanong niya, kumbaga, ang pinapaliwanag ni kabisnes ay si Bong, siya ay 25 years old, si Bong ay 43 years old. So, malayo nga naman talagang agwat, mahigit 2 dekada, 20, mahigit 20, siguro, hindi naman, ano lang, nasa mahigit 10 years ang agwat, ano, 17 years ang agwat, 17 ba?
kasi 43, 25, oo nga, 17, no? 17 years ang agwat. Pero okay na rin yun. Mas okay, mas matanda yung lalaki kesa sa iyo, ano? Ang sinabi niya, age doesn't matter naman daw talaga. Oo naman, sa pag-ibig, no matter what, matanda man sa iyo yung lalaki o matanda man sa iyo yung babae, basta yung iyo ay kung ano yung nararamdaman mo, no? Kung komportable ka sa isang lalaki o hindi ka komportable sa isang lalaki. So dito, no, nakita natin na talagang mayroon naman, parang desidido naman si Jinky na makilala si Kuya Bong, at ang sabi niya ay pwede naman daw manligaw si Kuya Bong. Nang tinanong siya ni Ka-Business kung pwedeng manligaw si Kuya Bong, ay yun ang sinabi niya, pwede rin naman daw manligaw si Kuya Bong, ano, diba, wala naman daw problema. So siya, kung ibig sabihin, agree din siya, ano ibig sabihin, parang kilalang kilala niya si Kuya Bong kasi napapanood nga niya ito dito sa mga vlog ni Papa Dins at dito kay Ka-Business, no? Sino ba namang hindi makakakilala sa pagka-popular ni Kuya Bong, ano, na ang dami naman talaga nagre-reach out dito kay Ka-Business na gustong makilala, gustong mapangasawa si Kuya Bong, no? At ang iyon ang hindi pinapahintulutan ni Ka-Business. Pero ito, hindi naman ito nila ginusto. Kasi ang ano naman nila, ang pakay naman talaga nila dito, ang makausap ang tatay nila Sandra, no, ang pagtirangan nila Sandra dito sa Ka-Business. So iba naman ang nadatnan nila. Yung pag-ibig ni Bong, yung puso ni Bong lumundag. So ayon pa ito kay Jinky, hindi naman daw talaga niya alam na pupunta sila Ka-Business at wala talaga siyang alam. At hindi naman daw talaga din ang pakay. Talagang hindi naman yun ang pakay nila Ka-Business kasi alam naman natin yun, hindi ba? Hindi yan ang pakay nila Ka-Business. Ang ano lang nila doon ay yung makausap. Wala nga si Nanay Mercy doon, ano? At nadatnan nga nila yun ang pagbisita rin nitong Jinky. Siguro tinadhana, no, pinagkaloob ng Panginoon na magkita sila uli ni Kuya Bong. Siguro this is the real, no? Hopefully po tayo, no? Huwag po natin hindi naman natin pwedeng pangunahan ang panahon o ang pagkakataon, pero bakit sila pinagtagpo uli, ano? Bakit alam naman natin nagkita na sila uli noon, nagkakilala na sila noon, pero hindi sila doon nag-uusap tulad nito. Kumbaga, kinakantyaw-kantyawan ni Bong, pero baliwala yun sa kanya, no? Pero ngayon, bakit sila pinagtagpo uli ng tadhana? So, it means, tinadhana na ba yun? Pasensya na po, ha? Parang na-excited lang tayo dito kay Kuya Bong, no? Ang masasabi ko lang naman dito kay Kuya Bong, no? Kuya Bong, pag manliligaw ka, seryosohin mo. Huwag mong daanin sa biro. Diyan ka mababadshot kung talagang ganyan yung behaviors mo. Dapat, you have changed the behaviors, no? Andyan naman si Kagwang Estong, magpaturo ka o magpahandle ka sa attitude na, yung bang attitude na marespeto, maginoo, no? Kahit hindi ka kagwapuhan, pag mayroon kang ganun, marespeto at maginoo, no? Yung bang magpakalalaki, no? Huwag daanin sa biro ang panliligaw kasi hindi mo yan ma-achieve ang gusto mo kung lagi mong dinadaan sa pagbibiro yung panliligaw mo. Seryosohin mo kasi yung babae hindi basta-basta, no? Hindi naman yan tulad ng ibang babae na pwede mong daanin sa pagbibiro yung panliligaw mo. May babae kasi ayaw nila dinadaan sa pagbibiro ang panliligaw ng isang lalaki, no? No, 'di ba mga Ka-Business, mga kapapi? At yun, para sa akin lang, no, para hindi naman maano itong si Kuya Bong, daanin niya sa kaseryosohan, no, hindi yung daanan sa pagbibiro, yung mga green words na parang maling words na ginagamit niya, iiwasan niya yun, no. Alam naman natin, no, bata pa itong si Jinky at single siya, no, wala siyang anak, wala siyang either boyfriend, wala daw siya, no. So pagkakataon na nito ni Kuya Bong, seryosohin mo to, Kuya Bong. Huwag kang pabiro ng pabiro lagi. Yung mga words mo, inuulit mo na naman dyan kay Jinky. Iwasan mo na yung mga words mo na dati ginagamit mo sa ibang mga babaeng panliligaw mo. Paulit-ulit. Huwag yun. No, hindi masatisfied. Discourage ang babae kung ganun yung mga pananalita ng lalaki. Di ba kayo mga Ka-Business, no? Kahit naman kayo, kung nung dalaga pa kayo, liligawan kayo ng pabiro.
sasagutin ba ninyo? Insultuhin pa ninyo? Bad tripin pa ninyo? Di pa? Syempre nadaanan natin yung ganun. Kailangan natin yung kaseryosohan na lalaki na hindi naman yung totally serious, madadala tayo sa ospital niyan. Ibig sabihin, sumiseryoso siya sa panliligaw niya. Huwag daanan sa biro, no? Respetuhin ang babae kung talagang gusto mo o mahal mo yung babae. Respetuhin mo yung babaeng mamahalin mo. Huwag mong daanin sa biro. Doon. So, maganda naman yung pangaral ni Kabisnes dito kay Bong na wag mag-aksyon ng hindi maganda dahil hindi niya pa ito girlfriend, no? Pag-aralan niya at pag-aralan ni Kuya Bong ang maiba niya yung ugali niya na hindi niya nagagawin yung katulad ng dating mga panliligaw niya na puro pagbibiro, puro yung mga green words na ginagamit niya, yung mga hindi magagandang words na ginagamit niya. Iwasan niya yon, tanggalin niya yon kasi medyo maano itong si Jinky na hindi naman talaga siya maarte. Nakikita natin na wala siyang kaartehan, hindi siya naiilang kay Kuya Bong nung lumapit sa kanya na pinaupo niya sa tabi niya, hindi naman siya naiilang. Pinagbibigyan naman niya si Kuya Bong ng pagkakataon para mag-usap sila ng sila lang, at pinapayuhan niya ito. So you have to give your respect sa ganitong klaseng babae, dito sa iyo Kuya Bong, no, bihira ang babae na ganito, no, na magbibigay sa iyo ng advices para sa kabutihan mo, So who knows na ito na talaga ang para sa iyo, at kung bigay sa iyo talaga ng Panginoon na siya na talaga, sana ay magbago ito si Kuya Bong, no, sa kanyang pananalita o something sa pagbibiro. Ang pagbibiro, bigyan natin ng pagkakataon ng pagbibiro ng oras, no? Hindi bawat kilos o bawat nakikita nila nating tao, kilala man natin o hindi, ay bibiruin natin ng hindi maganda. No, so dito sa panliligaw mo, Kuya Bong, kung desidido kang manligaw, huwag mong daanin sa biro, no? Daanin mo to sa kaseryosohan, no? Kasi ang may mga babae ayaw nila na daanin mo sa biro at hindi ka mananalo, hindi mo makukuha ang babaeng gusto mo kung daanin mo yan sa biro, no? So, marami tayong maraming komentong magaganda para dito kay Kuya Bong, at para dito kay Miss Jinky, no? Kasi nga, ngayon lang nga natin nakitang sumaya si Kuya Bong ng ganito, no? At believe din ako nito kay Jinky, no? Siyempre kung parang ayaw niya at nailang siya na nakikita niya sa personal si Kuya Bong, kung talagang ayaw niya, hindi naman siya sasagot kay Kabisnes. Wala naman pong problema kung manligaw si Kuya Bong. Wala rin naman pong problema kung bibisita si Kuya Bong kung saan siya nagtatrabaho. So, ibig sabihin, desidido din siya magpaligaw, Ibig sabihin, desidido din siya para kay Kuya Bong, no? Hindi naman magsasalita yung babae kung wala naman siyang nararamdaman doon sa lalaki na gano'n, na kumbaga binibigyan niya ng pag-asa, binibigyan niya ng way si Kuya Bong na manligaw sa kanya kasi umuo naman talaga siya. Kumbaga nagbibigay siya ng courage kay Kuya Bong, ini-encourage niya si Kuya Bong para maano si Kuya Bong sa panliligaw sa kanya kasi binigyan niya na ito ng way, kumbaga binigyan niya na ng basbas nung tinanong siya ni Kabisnes kung pwede si Kuya Bong manligaw. Sabi naman niya ay pwede naman daw manligaw si Kuya Bong. So well, maganda yung ganun, no, na talagang gusto ni Kuya Bong manligaw, umuo naman siya, wala namang problema doon na manliligaw si Kuya Bong sa kanya. So dito at sana hopefully, no, ma-improve at hopefully na talagang hindi lang love team, magiging totoo na ito, no, ang panliligaw, no, ang love part 2 sa love story ni Kuya Bong kasi alam naman natin ang part 1 dyan ay si Kayla at siya, no? At mga kabisnes, mga kapapi, may vlog na si Kabisnes dyan na nagbigay na sila, kumbaga nagbibigay na bawat isa sa kanila ng closure nila dito sa kanila kasi naging sila naman talaga kasi sinagot naman talaga ni Kayla. By the way, talking about Kayla, no, sayang si Kayla, no, kung kinuntinyo lang talaga niya yung pagpapagaling niya,
No, maganda si Kyla, may itsura talaga si Kyla, no? Kung tutuusin natin, maganda si Kyla, pero ang problema kasi binaliwala niya kasi yun, hindi niya kasi binigyan ng halaga yung pagiging sila ni Kuya Bong, no? Although naman tinanggap naman niya si Kuya Bong bilang isang boyfriend niya, no? Pero hindi niya pinahalagahan yun, no? Pero nandito na tayo, ipopokus natin ang ating dasal natin dito kay Jinky at kay Kuya Bong na sana ay tanggapin ng buong buo ni Jinky itong ating Kuya Bong. Alam naman natin na syempre excited na rin ang buong ka-business para dito sa love team na ito at magiging totoo na nga na hindi lang love team, magiging totoong buhay na ito silang mag-sweetheart ni Ma'am Jinky, no? So well mga ka-business, mga kapapi, hanggang dito na lang po ang aking reaction video. Maraming salamat po. Kung nagustuhan po ninyo, please share, likes, comments, and subscribe my YouTube channel. At wag po natin kalimutan ay subscribe ka Business Official, Papa Dins TV, ka Business Family, at ang mga kagwang po at ang aking mga kasamahan, sina Taong Gala Vlog, Annalisa Reality TV, Taong Gala, Ma'am Pris Channel, Kalingap Turak, Anime Reactors TV at ang inyong lingkod po, Midamix Vlog nagsasabi. Maraming salamat po. See you again. Birabanat tayo mga ka-business. Bye-bye. See you again. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that I can take the truth. Call me out if you think I'm ever slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, you know time is on our side. She fixed me, I'll never forget your time. I know if I need it, you'll always believe my eyes. Crying on my pillow, rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Lighten